Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-aalay natin ng banal na misa, ating aminin, pagsisihan, at ihingi ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakasala. Taimtim nating dadasalin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hiniram mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatototohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Salmong tugunan. Poon, maglilingkod sa'yo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring, humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Si Kristo'y naging tao, hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinaunat sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo, at kinalabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook, sa kanilang tahanan, at sa inyo pong mga nandito sa ating simbahan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Marami po ang nagme-message at papadala ng mensahe na namimiss na daw ho ang aking homily, pagbabahagi dito. Kaya meron pong nagtatanong, Father, kailan po ulit kayo mag-homily? Namimiss na namin ang inyong mga patawa.
Kala ko naman yung aral ang nami-miss, yung palang patawa. Ano? Kaya nakiusap ako kay Reverend, tiklop tuhod ako nagmakawa na kung pwede, ay ngayong umaga ay ako na muna ang maghumili para doon sa mga nakakamiss sa akin. Ano? Para makita ninyo ang aking pagmumuka. Ayun nga, sabi ko kay Reverend, Reb, ako na muna ang mag-humili. Anyway, bumawi ka na lang bukas, Reb, ano? Yung 3 bagay, gawin mong 6. Para bumawi ka bukas. Ngayon pa man, napakaganda ng kwento sa Ebanghelyo. Pagkatapos ng multiplication of the loaves, yung pinakain ni Jesus ang libo-libong tao, 5 tinapay at 2 isda. Hinayaan ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay maglayag sa Lake of Galilee. Lawa. Pero itong lawang ito, hindi ito basta lawa. Ito yung simbolo ng kabuhayan. At ang lawang ito ay kilala din na ang panahon ay pabigla-biglang nagbabago. Bigla lumalakas ang hangin, nagkakaroon ng alon. No? Madali naman nating maunawaan pagkagano. Parang yung ating ding lawa, ano? Na pabago-bago din. Minsan, sasabog, pupusngat, ano? Ang ating taal. Sabi nga ni Vice Mayor, no? Natanawan eh. Sabi ng kanyang mamay, yan na may minsan lang puputok. At pagkatapos ipapusngat na lang. Ano? Pabago-bago ang panahon doon sa lawa. Ang Galilee. Habang naglalayag, ang mga alagad, si Jesus naman nagpaiwan, nagpunta sa bundok o sa isang separate na lugar, ilang na lugar. Inihiwalay ang kanyang sarili para manalangin, mag-retreat o mag-recollection, dadasal. Ay kamukat-mukat mo itong ang mga alagad biglang nagbago ang panahon, lumakas ang hangin, nagkaalon, at tila baga sila'y lulubog. Si Jesus naman, lumapit na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Karpintero si Jesus, lagi ko nga ang biro, pag kami nagtatanong, bakit si Jesus naglakad sa tubig? Karpintero, hindi naman siya mangingisda. Siguro hindi siya marunong lumangoy, kaya naglakad. Dahil normal, nasa tubig, naglalangoy, ba't kaya ang Panginoon naglakad? Siguro hindi maalam maglangoy. Kaya naglakad. Yun ang sagot ko. Pag may nagtatanong, bakit daw si Jesus naglakad sa tubig? Siyempre, siya Diyos, kaya niyang gawin yun, himala. Pero ang kailangan nating makita dito, yung mga alagad habang nakakaranas ng pagsubok, ang Panginoon pala, hindi sila iniwan. Ang Panginoon pala nakamatsyag, nakabantay. Hindi sila pinababayaan. Kaya lang itong mga alagad, sa kabila na, sana'y dapat lumakas ang kanilang loob. Yung ka naman mong lulubog ang iyong bangka. Sino ka hindi matatakot noon? Di kikakabahan. Ano? Aba, sa halip na lumakas ang loob, abay lalo natakot. Bakit? Sapagkat akala nila si Jesus ay multo. Paano ka namang hindi mapapagkamalang multo? Naglalakad ka nga sa tubig. Subukan ninyong makakita ng taong lumulutang. Hindi ka matatakot? Baka patikar ka na. Dahil normal ng tao, hindi naman. Umaangat sa lupa, Lalo matataba, hindi luluto. Bagay, lalo na kung siguro pag talagang lobong-lobo na, lulutang na yan, Di ka? Pero normally, ang tao, lapat sa lupa, naglalakad nakakita ka ng lutang, hindi ka matatakot, hindi ka kakabahan. Ewan ko naman. Multo yan. Ganun ang nangyari sa mga alagad. Sabi nila, multo ito. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. Yan ang sinasabi sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, kailanman ay hindi niya tayo pinababayaan. Tayo ang naglalayo ng sarili natin sa Diyos.
At hindi natin nakikita at nararamdaman ang kanyang presensya. Kaya kapag tayo nakaranas ng pagsubok, natatakot tayo, nanlulumo tayo, at humihina ang ating pananampalataya. Sapagkat akala natin ay iniwan at pinabayaan tayo ng Diyos. Madali po sana itong maintindihan Yung mga anak, yung mga anak, tayo, na mga anak ng ating magulang. Akala natin tayo'y pinababayaan ng ating magulang. Akala natin tayo'y hinahayaan nila. Pero alam niyo yung ating mga magulang, nakamatsyag iyan, nakabantay iyan, ha? At hindi mo alam, bigla ka na lang ang pagsasabihan. Danas ko po yan Dahil kami naman ang aking inay, wala naman ho kaming communication. Sapagkat ako nga naman, wala naman talaga akong Facebook. Nakikialam lang ako doon sa Facebook natin. Minsan ginagamit ko, tinitingnan ko kung sino mga nagamit ng ating Facebook page, yung San Jose Patriarca. So, hindi ko naman ho yun basta-basta ginagamit na pang-personal. Kaya, wala kaming komunikasyon ng aking inay. Pagkat ang aking inay, walang telepono. Ay makokontak mo lang ang aking inay through Messenger. Hindi naman nga ho ako nag-messenger, di ko ho natatawagan. At madalang ko naman ng madalaw. Ganyan ang Diyos. Ganyan si Jesus. Ganyan ang ating Panginoon. Tayo ang naglalayo ng ating sarili sa Kanya. Pero ang Panginoon laging nandiyan dyan. Inaalalayan tayo, ginagabayan tayo. At sa gitna ng pagsubok, dapat ang Diyos ang una nating lalapitan. At huwag tayong panghihinaan ng loob. Ayan ang paalala sa atin. Si Jesus ay lagi nating kapiling. Siya ay kasama natin. Harinawa ay ating maramdaman sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Hilingin natin sa ating Ama sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot, ang ating dasal. Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo, naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama, na siya ring nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakakatiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ama naming nasa langit, batid namin na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa pangalan mo. Nawa ay maging bukas lagi ang aming mga tenga sa iyong salita. Hinihiling po namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito
para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong ang aming mahainan ng aming mga alay, ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo si Remedios na tinawag ninyo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw na, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay.
Alhanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng mailakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos. Narito ang ating Panginoong Hesukristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo
sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na
humayo kang taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.